So, magpapatuloy po tayo sa ating, hindi ko alam kung short itong series na ito, no? Kasi habang nag-advance reading ako sa ating topic, mukhang mas marami yata ako nakikita na magandang talakayin, no? Sa ating lahat. Anyway, it's still a blessing, So, kung gaano man tayo katagal abutin, it's something na dapat na-enjoy natin together as a church, yung pag-aaral natin, lalo na patungkol sa halimbawa ng buhay ng isang dakilang apostol. Now, ang isa sa mga source natin, of course, is the Book of Acts. Now, pag binasa nyo mabuti yung Book of Acts o yung aklat ng mga gawa ng mga apostol, mapapansin ninyo na si Lucas, na siyang author nito, nilikha o nirecord niya itong lahat ng mababasa natin sa Book of Acts with the framework of missions. So yun yung framework ng buong Book of Acts. Its trajectory is towards the missionary endeavors of the church. He actually started off with the event of the Lord Jesus, ascending to heaven. And bago pumanik ang ating Panginoong Jesucristo sa langit, ay merong isang pertinent question na tinanong sa kanya ang mga alagad, na mababasa natin sa Acts chapter 1 verse 6, pero hindi ko sinulat dyan sa ating PowerPoint. Ang sabi ng mga alagad, "Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?" Yung yung mindset ng mga alagad, even yung mga apostol, ng Panginoong Jesucristo, at this particular point, ang iniisip nila, ang Panginoong Jesucristo, muli niyang ibabalik ang katanyagan ng bayan ng Israel. Muling ibabalik ng Panginoon yung dating kaharian na naging bantog sa buong mundo, na ang kaharian ng Israel. Pero tingnan niyo kung anong sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa Acts chapter 1, 2 verses lang mula doon sa verse 6, verse 8. At ang sabi doon, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." Anong sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Ang tanong ng mga alagad, "Lord, i-restore mo na ba ang kingdom to Israel?" Anong sabi ng Panginoong Jesucristo as answer to that question? The kingdom of God will no longer belong to a single territory. Yan ang sagot ng Panginoong Jesucristo. It will not be the kingdom of Israel in this particular part of the world, but it will be what? The church of God, which is composed of all the people groups in the world. Kasi dadali natin ang ebanghelyo sa iba't ibang parte ng mundo. And the very basis of this mission of the church is the fulfilled or ratified work of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. This will be realized hindi sa pamamagitan lang ng isang tao o ilang tao, but the mission of the church will be realized and fulfilled through the effort of the entire church. Sa buong iglesia. Gusto kong pag-usapan natin ito. At actually, ito yung magiging pasimula ng mga pagpansin natin sa mga missionary endeavors ni Apostle Paul together ng kanyang team. At ang pinaka-summary point ng ating pag-uusapan ngayong hapon ay ito. There will be times when the best thing for the church to do is wait first for God before doing anything else for God. Ulitin ko po yan. There will be times when the best thing for the church to do is wait first for God before doing anything else for God. So basahin po natin yung ating text ngayon, 3 verses lang from Acts chapter 13. And we'll be reading it from the English Standard Version. Acts 13 verses 1 to 3. Verse 1. "Now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene,
Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Verse 3, "Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off." Ito po ang salita ng Diyos. Dalawang bagay lang yung gusto kong pagbulay-bulayan natin ngayon, yung dalawang major heading natin. Number 1, the church at work while expecting God's revelation. The church at work while expecting God's revelation. And then number 2, the church at work while obeying God's commission. The church at work while obeying God's commission. Tingnan natin yung first major heading. The church at work while expecting God's revelation. Diba sinusundan natin yung life and ministry ni Apostle Paul. But at this point, he's still Saul of Tarsus. Pero matatagpuan natin itong si Saul of Tarsus not with the church at Jerusalem, which is yung prior church, diba? Yung original church kung saan naging member si Saul of Tarsus. But at this point, matatagpuan natin siya with the church at Antioch. Ano? Ito yung magiging bagong church ni Saul of Tarsus. Kaya ang tanong, bakit nasa church at Antioch si Saul at wala sa church at Jerusalem? Now, kailangan natin balikan yung chapter 9, no? Kung saan sinabi sa atin ni Luke na itong si Saul of Tarsus, dahil sa kanyang sobrang pagmamahal sa gospel at sa kanyang sobrang passion for the lost souls, sinubukan niya ring i-persuade even yung kanyang dating mga kasamahan doon sa kanyang former Hellenistic group. Yung nag-iikot-ikot, no, at nakikipagdebate doon sa mga nagtuturo ng bagong pananampalataya. Sila yung mga dating kasama niya na naging dahilan ng kamatayan ni Esteban. Sinubukan niya rin na sharean sila. Diba? Yung isa sa mga in-emphasize nating point or sub-point doon sa ating pag-aaral last time. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Saul sa gospel at sa lost souls, dahil naintindihan niya na ito lang ang pag-asa ng isang makasalanan, ang ginawa ni Jesus na ipinangakong Mesiyas, sinubukan niyang i-introduce sa kanila yung gospel. No? Siguro pinapaliwanag ni Saul sa kanila yung katotohanan that Jesus was the promised Messiah from the Old Testament scriptures, kasi yun lang naman ang Bible nila nung time na yan. But instead of believing Saul and his gospel, ano ang naging desisyon ng kanyang former team? They were persuaded that the best thing to do regarding Saul was to eliminate him. Hindi paniwalaan yung kanyang tinuturo at yung gospel na ito. Para sa kanila, ito ay isang malaking kalapastanganan kay Yahweh. So para sa kanila, the only way to clean this mess is to kill everyone that is associated with this new faith. Kaya lang, di ba, alam natin sa storya that God has better plans for Saul. Hindi pa panahon para si Saul ay mamatay, no, at this particular point in the history of the church. So when the church heard about this plot na i-eliminate itong si Saul of Tarsus, anong ginawa nila? They sent Saul to Tarsus. They sent him away. And so many scholars actually agree na nung nawala sa eksena si Saul of Tarsus, it was 7 to 8 years. 7 to 8 years na nawala sa eksena si Saul of Tarsus. No, alam natin na hindi nagpunta si Saul of Tarsus doon sa kanyang pinanggalingang bayan to go into hiatus, kundi nagpunta siya doon at nagpatuloy siya sa kanyang pangangaral passionately ng gospel in different places. Malayo na nga lang sa Jerusalem at this particular point in his life. Meanwhile, samantala, habang si Saul of Tarsus ay absent, no, ng 7 to 8 years, sino ang ginamit ng Panginoon para ipangaral ang ebanghelyo sa mga Hudyo, at hindi lang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hentil, sa mga malapit na city sa Jerusalem? Si Apostle Peter, no, and the other apostles na alam natin na hindi ini-record sa atin
sa Book of Acts. But the point is, kahit na absent si Saul, no, alam natin, knowing Saul, nagpapatuloy pa rin siya. Kaya lang hindi na ni-record ng Diyos yung kanyang endeavors of preaching the gospel doon sa Tarsus. Nevertheless, alam natin na nagpapatuloy ang gawain, no, sa pamamagitan na nga lang ni Pedro at ng ibang mga apostol. Pero ito, gusto kong mapansin yung mga kapatid. This is a very interesting point. Yung pong susunod na phase ng tinatawag na expansion of the kingdom of God, no, hindi na tutuparin ng Diyos sa pamamagitan ng isang tao lamang. After the eksena of Peter, di ba? Makikita natin yan sa Acts chapter 10 and then chapter 11, ano? And then a few in chapter 12. Pero pagkatapos ng eksena na yan, makikita natin that the expansion, the next phase of the expansion of the church or the kingdom of God through His people on this world will be through a team. No, hindi na lang isa. Ano, bakit pansinin niya? No? Sa panahon na ito ni Pedro, siya yung prominent. No? Si Pedro, at saka yung ministry niya. Pero after his particular slot, no, in this time in history of the church, ang missionary endeavor sa pamamagitan na ng mga team, no? Hindi na lang isa, kundi team. Actually, team of 2. No? And then later on, pag nabinasa niyo yung ibang development sa Book of Acts, hindi na lang siya team of 2, kundi team of 3, team of 4, and more. And the starting point of this new direction of the missions would be the church, hindi ng Jerusalem kundi ng Church of Antioch. That's very interesting. Ngayon, ang tanong, ano ba itong Church of Antioch? Saan ba itong galing, itong Church at Antioch? Ang totoo niyan, pagbabalikan niyo yung history, dito rin sa Book of Acts, itong Church at Antioch is actually established sa pamamagitan ng mga miyembro ng church sa Jerusalem na nagsipangalat, natatandaan nyo, nung nagsimula yung city-wide persecution dahil sa kamatayan ni Esteban, may mga Christian na nandito sa Jerusalem na umalis ng Jerusalem. No? At sila ay nagsipangalat sa iba't ibang mga lugar. Ano? At tingnan niyo itong mababasa natin sa Acts chapter 11 verse 19. No? Sa ESV, ganito nakasulat. Sabi diyan, "Now those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except Jews." So ito yung nangyari. God in His providence allowed persecution. Hindi lang po ito yung hindi pinaniniwalaan ang pinangangaral ng mga Christian na persecution. O kaya yung tinutokso yung mga Christian dahil sa kanilang pananampalataya, hinuhuli sila at pinapatay. God in His wisdom, in His providence, allowed this particular, pwede nating sabihin, dark time or dark times in the history of the church with a better plan. Sa pamamagitan pala nito, di ba, naipanganak ang isang bagong church. At ito'y tinawag na Church at Antioch. Now, the church is isang bagay na gusto kong maging malinaw dito sa example na to. The church is mandated to go out. So, ibig sabihin, ang isang church, hindi lang siya dapat mananatili sa isang location. Now, when I say church, this is the church of the Lord Jesus Christ. No, yung iglesia ng Panginoong Jesucristo, it's not located in just one area or one place on the map. Ang iglesia ng Panginoon dapat, anong sabi ng Panginoon, lumalabas at kasama sa kanyang paglabas, nangangaral ng Ebanghelyo. At sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo, anong ginagawa ng Diyos? Nagliligtas siya ng mga makasalanan. At kasama sa ministeryo ng paglabas ng iglesia, they will be gathering those people who are being saved into one congregation. At ito ni pinapanganak ang bagong mga iglesia. So this is part of the design of God for the church. This is part of the work of the church. Bahagi ito sa trabaho ng iglesia. Ang iglesia, hindi lang siya dapat nasa-satisfy into congregating every Lord's Day.
Diba? Maraming mga iglesia, sapat na para sa kanila. We are gathering every Lord's Day, morning and evening, at dinaragdagan ng Panginoon ang aming bilang. That's okay, that's fine. Diba? We're happy about that. So life should go on. But the church is not designed to be like that. Ano? At yun yung isa makikita natin na itinuturo sa atin dito sa Book of Acts. Very important na i-note natin na ang church should be what? Planting other churches. Kasi kasama yun sa kanyang, kasama sa resulta ito ng pangangaral ng tapat ng Ebanghelyo. People will be saved. At hindi mo naman nahayaan lang yung mga tao na yun to grow on their own. Kailangan silang i-gather and they will become churches. Isa pang bagay, ang gusto kong i-note dito sa example na to na pinakita sa atin is the fact na there was only one church in one city. Napansin niyo ba yun? Pag pinasa niyo yung Book of Acts, church at Antioch. Hindi sinabing churches at Antioch. Church at Ephesus. Hindi sinabing churches at Ephesus. Ibig sabihin, sa simpleng observation lang ng text, makikita natin na lumabas yung church ng Jerusalem dahil nga lang sa persecution. Pero sa kanilang paglabas, nagplant sila ng one church per city. One church per city. Nakakalungkot kasi sa panahon natin ngayon, napakarami nagsisiksikan ng mga churches sa isang city, kahit na marami pang mga city sa iba't ibang panig ng Pilipinas o ng mundo na wala pang church kahit isa. Pag-isipan niyo mabuti yan. Ako ay lumaki sa isang church sa Karuhatan, Valenzuela City. Kung familiar kayo sa Karuhatan, doon pa lamang sa kanto ng Karuhatan may church na yan hanggang doon sa dulo. Napakaraming church. Nagsisiksikan sila sa isang barangay. Which is very sad. Which is very sad. This reflects how many church planters of our time are doing church work based on convenience more than obedience to the Great Commission of the Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin? Nandito na lang naman kami. So, walang problema kung marami ng church dyan. Magtatayo ulit ako ng church. Iba naman ang kanto na to, iba naman yung kanto na yon. So may church sila sa kanto nila, may church kami sa kanto na to. Just imagine mga kapatid, imagine niyo lamang, looking at this very example na tinitingnan natin ngayon, how the church would look like if we model it like this. One church per city. Just imagine, may wisdom dito eh. May wisdom dito na pinapakita ang Panginoon. Isa sa mga nakita ko ito. Imagine, if we only have one church per city, we can gather many men and women under the pure teaching of the Word of God. And then, as part of that is we train them. We train them together, and then what? Prepare them for more work outside the church where work is badly needed. Ibig sabihin, centralized ang membership sa isang city, centralized ang training sa kanila ng Word of God, centralized ang sending off. Just imagine. Diba? More people means more workers to send off. Pag maraming member ang church, maraming matetrain, maraming pwedeng maging workers, maraming pwedeng ipadala sa ibang lugar at magsimula ng bagong mga gawain. Ang problema kasi ngayon, more churches, less people. So anong problema? Less people in a church, less people to be sent off. Diba? Kasi konti lang ang membro, hindi mo na ipapadala yon kasi lalong mangungonti. Imaginein mo yung example dito sa atin, marami, hindi ko alam kung gaano karami yung bilang nila dyan. Diba? There was one instance in the Book of Acts where it says 3,000 people were added to the church. So, mega churches, meron ng mega churches during the time of the Book of Acts. But the point is, more people are gathered, more people are trained, more people are being sent off. Diba? Sinimula na nga lang sa grupo ni Barnabas at saka ni Saul. Second, observation.
there should be no issues as well with financial support. Bakit? Kasi more people in a local congregation, in a city, more gathering, no, for the church. So pagka-centralize ang giving, ibig sabihin yan, more support for missionary work. Nakita niyo, may wisdom eh. Na may wisdom yung pinapakita sa ating example dito. Kaya lang, yung mukha ng evangelical churches natin sa kasalukuyan, malayong-malayo na dun sa model ng New Testament church dito sa Book of Acts. So siguro isang bagay na pag-pray natin, no? Na sa lugar natin, sa bansa natin, makita nila that there is wisdom in here na pwede pa rin nating matutunan at apply sa panahon natin sa ngayon. Now, going back to Saul. Pag binalikan natin si Saul, kailan natin siya ulit mababasa na binanggit? Acts chapter 11 na. Ano? Kasi 7 to 8 years siyang nawala. So, the next chapter na bababasa natin ang pangalan ni Saul, Acts chapter 11. Yung iglesia sa Jerusalem actually was informed na mayroong bagong church dun sa Antioch. Pag binasa yun sa Acts chapter 11, verses 22 to 23, nung malaman ng church sa Jerusalem, kasi yun ang unang church eh, the mother of all churches, no? The church at Jerusalem, nalaman nila na merong nagko-congregate doon sa Antioch, at probably nalaman nila na maraming mga nagsimula ng gawain doon galing dito sa church at Jerusalem. So anong ginawa ng mga leaders sa church at Jerusalem? Pinadala nila si Barnabas doon. So yun ang simula, no? Na pinadala nila si Barnabas, at ang purpose nila is for Barnabas to observe and to report what is going on. Ano nangyayari dito? Sino tong grupo na to na nagpapakilala na kasama natin dito sa church at Jerusalem? And then alam natin na napatunayan ni Barnabas. And actually Barnabas stayed with that church. No? Hindi na siya bumalik sa church at Jerusalem. He stayed at the church at Antioch. And the Lord, sabi doon sa Acts chapter 11, continued to bless the church in Antioch with many conversions. Ang daming nililigtas ng Panginoon, and the more people are being gathered dito sa church at Antioch, only one church in Antioch, not churches at Antioch, church at Antioch, definitely nag-increase din yung pangangailangan nila ng workers. Acts chapter 11 verse 24, makikita niyo doon. Nangailangan sila ng workers. And dito natin makikita na isa sa mga valuable lessons, even from the early church, recruitment of leaders. Recruitment of leaders. Nangangailangan sila ng mga leaders at kulang sila. Sabi ng record sa atin, hindi sila nag-hesitate to add more workers into the church. Hindi nila inisip yung status quo ng church na tayo-tayo na lang, no? Tayo-tayo na lang, wag na tayo magdagdag, okay na tayo. Dapat satisfied na tayo dito, no? Hindi eh. Nakikita nilang dumarami yung mga inililigtas ng Panginoon, dumadami yung demand ng work. So hindi sila nag-hesitate to think of adding more workers. So whom did Barnabas recruit first? Tingnan sa Acts chapter 11 verse 25 to 26, basahin natin. Sa ESV, sabi diyan, so Barnabas went to Tarsus to look for Saul. No? And when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year, they met with the church and taught a great many people. And in Antioch, the disciples were first called Christians. 7 to 8 years na wala si Saul sa eksena. Pero yung 7 to 8 years ni Saul, hindi yun nawala ng saysay. Siguro 7 to 8 years si Saul, nagtatrabaho siya para sa Panginoon mag-isa. Kasi wala tayong record na basa na meron siyang kasama. At nung nirecruit siya, siya lang mag-isa. So most probably, Saul was alone, preaching the gospel in many places in Tarsus. Pero dumating yung time after 7 or 8 years, ito na yung bagong plano ng Panginoon para sa kanya. No? Actually, hindi natin siya matatawag na bagong plano. No? Kasi yung naging ministry ni Saul dito sa Antioch, yun meron naman dati niyang ministry kahit sa Jerusalem Church.
Kahit doon nagpunta siya sa Tarsus most probably, nangangaral siya at nagtuturo siya ng salita ng Panginoon. God was actually preparing him not for a new work, but for a more efficient work. Bakit ko sinabing more efficient work? Kasi hindi na lang siya magtatrabaho para sa Panginoon mag-isa eh. Magtatrabaho na siya in close connection with the church at Antioch and in close connection with other workers, particularly Barnabas. So dito mo makikita mga kapatid na ang Panginoon pagka siya ay nagsimula ng isang gawain, meron din siyang hinahandang leaders. Meron din siyang hinahanda ng mga manggagawa. At pag hinahanda niya yung manggagawa, kahit man nasaan sila na involvement, dadalhin niya doon sa eksaktong plano at gawain na inihanda niya para sa kanya sa simula pa man. So another thing, ang daming amazing things dito sa passage na ito. When you read verse 1 of our text, makikita niyo dyan si Saul of Tarsus as what? One of the most important leaders of the church at Antioch. Pero ito yung gusto kong sabihin. Bagamat si Saul is brilliant man compared to other men of his generation. Probably he was more brilliant than Barnabas himself or Peter or the other apostles. Pero dito sa verse 1, pag binalikan niyo yung verse 1 ng ating text, you will see that Saul didn't occupy the highest position. Pang-ilan binanggit si Saul dun sa listahan sa verse 1? Huli. Hindi siya nasa unahan. Nasa huli siya. Bagamat siya yung pinaka-brilliant sa kanilang lahat, siya yung pinakahuli. Dito matututunan natin that the church gives priority to the maturity of the Christian, not their mere giftedness. Kahit na gaano kagaling ang isang Christian, kahit na gaano katalino ang isang Christian, di ba, pinaprioritize pa rin ng church yung maturity sa pananampalataya. Not necessarily maturity sa age, but maturity sa pananampalataya. But definitely, there should be maturity that comes with age. Diba? So habang tumatanda siya sa Panginoon, dapat nagmamature siya. At yun yung isa sa mga napaka-importanting karakteristik dapat ng mga leaders ng church. So that's one example na makikita natin dito sa ating binabasang passage. Another very important practice of the church since the beginning is worship and prayer. Worship and prayer. Immediately after introducing to us the offices and officers of the church at Antioch, anong sinabi sa atin about them? They are regularly doing something together as a church. Tingnan niyo yung verse 2a ng ating text. Basahin natin. Sabi sa ESV, while they were worshiping the Lord and fasting. Ang pinaka-sentro ng existence ng church, it's not its composition. Though we can say so many things about those 5 men. No? Pero hindi ko na sinama sa pag-aaral natin ngayon. Because the highlight of this particular verse is ito. The church gathers together, and as they gather, they worship the Lord and they pray. They worship the Lord and they do not worship alone, but worship and pray together. Alam nyo, the church and the church life cannot be complete if we miss one or both of these things. Kung ikaw ay nagsasabing membro ka na isang church but you miss worship, or you miss the prayer gathering of the church, you're missing a lot. Hindi kompleto dapat ang church life mo pagka you're only worshiping together with the church, pero pagka may gathered prayer ang church, wala ka, hindi kompleto ang Christian life mo, hindi kompleto ang church life mo. Or kung umaten ka lang ng gathered prayer ng church, di ka man umaten ng worship, kulang pa rin, di ba? Dito, pinapakita sa atin, para makompleto yung church life ng isang Christian, you should be together with the church while they are worshiping the Lord and while they are praying to the Lord. So, laging makakabit yan. Okay? Hindi ka lang pipili ng isa. No? Dapat palagi, if there is a gathering of the church, dapat present ka if you are a member of that particular church. But here, we are told that the church is not just praying, but they are what? Fasting. Matindi to.
When was the last time that the church talked about fasting while praying? Na? This is a very serious matter. Siguro isang bagay din na pag-isipan nating mabuti. Why did the Lord record it here? Bakit hindi na lang sinabi, while the church was gathering for worship and prayer? Hindi eh. While they were gathering, they were worshiping the Lord and fasting. Na bakit? Siguro at this particular point in their history, nag-iisip siguro yung church at Antioch, anong gagawin natin ngayon sa ating direction sa ministry? Siguro yun ang pinaka-importanting bagay sa ano nagagawin natin ngayon. Tayo ba ay magiging satisfied na lang sa pag-abot natin sa mga hindi Christian sa Antioch? How about those other non-Christians outside of Antioch? Anong gagawin natin sa kanila? How about the command of the resurrected Lord to bring the gospel to the ends of the earth? Tandaan ninyo, diba? Malinaw sa mindset ng church, hindi lang sa Jerusalem, kundi at this point, ng Antioch, that the Lord Jesus gave them a very serious command. Go and preach the gospel and make disciples of all nations hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. Malinaw sa kanilang isip yon. Hindi nawawala sa isip ng church na ito at maging ng kanyang mga leaders that we should be working together to do something for the resurrected Lord. And that is to bring this gospel to the ends of the earth. We cannot be satisfied unless we go out and do missions because the Lord designed the church to be this way. Iniwanan niya ang church na dapat hindi lang nakokontento na siya'y nagagather every Lord's Day. Dapat siya ay lumalabas at sa kanyang paglabas, nangangaral siya at sa kanyang paglabas na nangangaral siya, nagliligtas ang Panginoon at magtatayo ng ibang mga gawain. That's part of the design for the church. Kamusta ang SJCC? Where are we in the plan of the Almighty God patungkol dun sa expansion of the kingdom of God through our ministry of preaching the gospel? Yes, meron tayong outreach sa Montalban, but it's not yet a church. There's so much work to be done. Note, however, that instead of gathering suggestions from the members of the church, they wanted to what? Wait patiently on the will of God. Kaya sila nagfa-fast. May kita natin dito, no, na ang church pala, pag meron siyang pinagpipray na gusto niyang gawin para sa kanyang pagsunod sa kanyang Panginoon, sama-sama sila, iisa sila sa kanilang pag-iisip, iisa sila sa kanilang puso, iisa sila sa pananalangin. At sa kanilang pagiging isa sa pananalangin ito, bago sila gumawa ng isang mahalagang desisyon sa iglesia, nagfa-fasting sila. Fasting is even taught here as a corporate act. Di ba ngayon, pag pinag-usapan yung fasting, individual preference. Bahala ka kung gusto mo mag-fasting habang nagpe-pray. Pero dito, ang nagpa-fast, buong church. Buong church ang nagpa-fasting. Nagpa-fast sila as a church because they're waiting for the will of God to be revealed to them. Ano nang gagawin natin sa ministry natin sa church? Hindi tayo pwedeng manatiling ganito. Paano yung utos ng Panginoon sa atin bago siya pumanik sa langit? Anong gagawin natin? Siguro na nasa corner sila ng ganitong klase ng pagdidesisyon. That's why they said, we must fast as we pray. It is good for the church to follow this example of prayer and fasting whenever considering matters that will what? Totally change the life of the church. When was the last time that we fasted when we considered disciplining a member? When was the last time we fasted when we considered accepting a new member? Those are issues that will change the church, right? Yung buhay natin as a church. When was the last time that we fasted and prayed before we considered going out and establishing other works outside? When was the last time we gathered together to pray and to fast before we
do missionary work. Diba? Magandang pag-isipan natin itong mga bagay na ito. Then let's go to the second major point. Nakita natin the church at work while expecting God's revelation. Then secondly, the church at work while obeying God's commission. The church in Antioch didn't just pray before making the next important decision. Ano nang gagawin natin sa ating ministry ngayon? Ang sabi nila, mag-pray tayo. Pero alam mo, hindi lang sila nag-pray. They waited for something to happen as they were praying. Look at verse 2b ng ating text. Ang sabi sa ESV, the Holy Spirit said. The Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Nakita niya, mga kapatid? They waited and waited and waited. They prayed and they fasted and they worshiped God until finally the Holy Spirit spoke to them. See? Hindi lang sila humingi sa Panginoon ng wisdom. Tapos finalize nila yung decision nila sa church. Hindi. They wanted what? For God to speak to them. They actually waited, naghintay sila hanggang sa ang Diyos nagsalita sa kanila. Wisdom does not simply refer to the right thing that all parties involved agreed to do. Di ba usually yan ang understanding natin ng wisdom? What is the wisest thing to do? Ano ang ginagawa ng churches ngayon? Well, kung ano yung sinasabi ng majority, yan ang dapat nating decision as a church. That's the wisest thing to do as a church. Ano magiging kulay ng ating wall? Ano magiging kulay ng ating kurtina? Di ba? O sino yung nagkasundo? Magtataas ng kamay. Pagka nagkasundo, yan ang majority, that's the wisest thing to do. Usually, that's what we consider as wise, di ba? Yan ang definition natin ng wise. But dito, sa ating example, we learn that wisdom or the wisest thing to do is not just the majority's decision. Rather, it is doing what is in accordance to the revealed will of God. That's the wisest thing to do for the church. Ano ibig sabihin? There will be instances sa buhay ng isang church that we will decide not on what the majority think is right, but on what the single person reveals as right. And who is that person? God. Church decisions on critical matters are to be dictated by the will of God revealed in Scripture. Alam niyo, hindi tayo pwedeng mabuhay sa church in regret. Alam niyo na sana pala hindi natin inilagay sa posisyon itong tao na to. Sana pala hindi natin ginawa itong desisyon na ito patungkol sa missions na. Sana pa, alam niyo, maraming regrets. The church should not be living a life of regret because of unwise decisions that could not be reversed anymore. Matagal naghintay ang church at Antioch. Nag-worship sila sa Panginoon. Pero sa kanilang paghihintay, nananalangin sila, nagfa-fast sila. Anong hinihintay nila? Magsalita ang Diyos sa kanila. I-reveal ng Panginoon kung anong gusto niya para sa kanila. At yun ang nangyari. And sabi ng iba, well, mas okay yung panahon ng nasa New Testament ang church kaysa yung panahon natin ngayon. Bakit? Sabi ng isa. Kasi panahon nila, yung Holy Spirit mas active nun eh. At saka, yung revelation ng Holy Spirit nun mas transparent. No? Mas profound ang revelation ng Holy Spirit nung panahon ng New Testament church sa Acts kaysa sa panahon natin ngayon. Ngayon, parang wala ng revelation ng Holy Spirit eh. Ang nag-aangkin na lang ng revelation ng Holy Spirit, yun nasa Pentecostal churches. Pero yung mga nasa Reform, wala nang work ng Holy Spirit. Totoo ba yun? Alam niyo, observation na ganyan ay base sa mga subjective and baseless opinion. Hindi ng objective and factual proof. Let me prove to you that the Holy Spirit is also very much active today kung paano siya very, very much active noon
sa New Testament church in the book of Acts. Tingnan niyo verse 2b ng ating text ulit. Nabasa na natin kanina. Pero dito, makikita natin that the church at Antioch needed to wait for the Holy Spirit to speak before making the right decision. Pero alam nyo, nagsalita ang Holy Spirit sa kanila in words that they understand. Sa pamamagitan nga lang ng propeta. Tandaan nyo sa verse 1, sabi, there were prophets and teachers among them. Nagsalita ang Holy Spirit sa kanila. Sa pamamagitan nga lang ng propeta. At syempre, may mga members ng panahon na yan at this particular point na merong gift na tumatanggap sila ng direct revelation from God. Prophets nga ang tawag sa kanila usually kasi pagka nabasa natin yung salitang prophet sa Book of Acts or sa New Testament, meron tayong apprehension, meron tayong, ayokong sabihin na propeta talaga yan, yung katulad ni propeta Elijah, ni propeta Isaiah na tumatanggap ng revelation from God. Parang ayaw nating sabihin na totoong prophet yun. Ano yun? Prophet talaga yun. Tumatanggap sila ng divine revelation from God, and during this time, in the history of the church, God has not yet completed the New Testament. Tandaan natin yun. Yun ang pinaka-importante sa sagot natin yan, sa mga continuationist. At this particular point in the history of the church, the Bible is not yet complete as we have it right now. May Old Testament sila, pero ano nasa Old Testament? Nasa Old Testament yung message na si Jesus ang Messiah. Pero paano yung yung gagawin ng church tungkol sa utos ng Messiah? Anong gagawin ng church sa New Covenant time? Wala sa Old Testament yun. Diba? So at this particular point, God is revealing His will to them through the prophets. Ngayon, hindi na natin kailangan maghintay ng prophet. This is my point, mga kapatid. Hindi na natin kailangan maghintay ng prophet for us to understand what is the will of God. Why? Because God has already recorded His will in the Bible. In the New Testament, in the Old Testament, we have the revealed will of God. So all we have to do is what? Ask the Holy Spirit to illuminate the Word. So that we will what? Understand His will. Hindi na natin kailangan maghintay ng propeta ngayon. Kailangan na lang natin manalangin ng taimtim sa Panginoon na ituro niya sa atin kung anong gusto niya. So, anong mas better time? Time nila o yung time natin? Definitely time natin. Nasa atin na yung Bible, nasa cellphone na nga natin, di ba? Dati, ang Bible ay iwanan sa bahay. Diba? Kasi ang kapal, ang laki. Hindi mo naman pwedeng dalhin sa school kasi tutuksuhin ka. Diba? Nahihiya. Magdala ng Bible na kulay itim yung cover tapos kulay pula yung pailigid na gano'n. Natatakot magdala kasi tutuksuhin. Kasi ang laki-laki ng bit-bit mong Bible tapos ang liit mo lang. Ngayon, nasa cellphone na. Diba? Wala na tayo talagang reason para hindi i-search ang kalooban ng Panginoon. Nakasulat na nga. Ni-record na ng Panginoon. Final revelation of God. Kaya naman tayo talaga ang maraming nami-miss pagka hindi tayo nagme-meditate sa Word of God regularly. Alam mo yun, yung hihintayin ko na lang yung Sunday para makikinig ako sa preaching ng mga pastor. So, hintayin ko na lang yung fellowship para makikinig ako doon sa pagtuturo ni kapatid. Pero in between those times, wala kang ginagawa. No, hindi ko alam kung anong ginagawa natin. Ikaw ang nakakaalam kung anong ginagawa mo. Just imagine yung dami ng opportunities mo para basahin yung Bible, tapos ipag-pray sa Panginoon, Panginoon, reveal to us your will. As hindi lang individually, but as a church. Pwede natin gawin at ginagawa natin yun every Lord's Day. Lord, reveal to us your will. So tayo ang blessed. Diba? Hindi na natin kailangan maghintay ng propeta. Paano kung walang propeta? May mga nag-aangkin na propeta sila. Pero hindi tayo naniniwala na propeta sila. Dahil ang salita ng Diyos ay ganap na. Alam nyo, napakaraming benefit para sa church sa panahon natin ngayon. How is our church maximizing the benefits? So another thing, there's much benefit when we patiently wait on God's will instead of what? Yung pabigla-bigla tayo nagdidesisyon.
Maghintay tayo. There's much fruit in waiting for the will of God. Hindi kasi tayo pwedeng mag-assume na alam ko na yung kalooban ng Panginoon kasi tagal ko nang binabasa yung Bible. No, kaya pag pinag-usapan itong topic na to, ay alam ko na kung anong dapat na decision dyan. That's haphazard. At yan yung pabigla-biglang pagdidesisyon. We cannot monopolize the will of God. We can only know the will of God if we search it together. Especially, kung ang pinag-uusapan natin, what will the church do for God? Hindi lang dapat pastor ang nagsasearch ng will of God for that, diba? Hindi lang yung mga leaders ang nagsasearch, dapat buong church, katulad ng ginawa ng church at Antioch. Anong gagawin natin when it comes to the Great Commission? So the church should decide together. The church should pray together. The church should wait together for the will of the Lord to be revealed. The missionary work of the church, at this particular, changed the world. Changed the direction of the church and the spread of the gospel in the world. Mag-uusapan pa natin yan sa mga susunod, yung mga missionary journeys ni Apostle Paul. It changed the direction of the world. It turned the world upside down. Pero saan nagsimula lahat? Dito, sa church at Antioch. Nagsimula sila sa sama-samang pagsamba sa Panginoon, sama-samang pananalangin. Diba? Nagfa-fast sila para makapag-focus sila sa pagpe-pray nila at sa paghintay nila ng kalooban ng Panginoon. At nung nireveal na ng Panginoon, it changed everything. Bakit? Hindi sila naging haphazard. Naging tama yung kanilang desisyon, which is according to the will of God. Look at verse 3. Last verse. Anong sabi dyan? Sa ESV, then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Naghihintay sila sa kalooban ng Panginoon. Anong gagawin natin sa ministry ng church at Antioch? Naghintay sila, nag-worship sila together, nagfa-fast sila. At nung nireveal na ng Panginoon kung ano yung kalooban niya para sa, set aside for me Barnabas and Saul, because I have work for them to do. Anong ginawa nila? They continued in fasting and prayer. Tingnan mo itong church na to. Ni-reveal na nga ng Panginoon kung ano yung hinahanap nila, hindi pa rin sila tumigil sa pananalangin sama-sama at pagfa-fast sama-sama. Amazing, no? This is an amazing example. Alam nyo, napakaraming ginagawa ng mga churches ngayon, ang layo na sa New Testament church. Ang layo na. Minsan yung prayer and fasting, ginagawa na lang ng association. O kaya ng denomination. Hindi na ginagawa ng churches. Or minsan, individual Christians na nang gumagawa. Hindi na church ang nagpa-fast eh. Ibig bang sabihin, wala na tayong trabaho na gagawin para sa Panginoon? Definitely not. We still have so many work to do. Hindi pa dumarating ang Panginoon at hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, marami pa tayong kailangan gawin. Marami pa tayong dapat trabahuhin. At kasama ng trabaho na yan, marami pa rin tayong dapat na pananalangin gawin, pagfa-fast na gawin, pag-aaral ng kalooban ng Panginoon revealed in Scripture na gawin. Here we learn that the church did not only wait for God's will to be revealed, pero nagkaisa rin yung church after the revelation of God's will of what? Commissioning Barnabas and Saul to the new phase of their ministry. Gusto ko i-emphasize to Usually, ang focus lang lagi, ito ang example ng commissioning ng mga misyonero na isi-send off ng church. Okay, fine. Pero hindi lang yun yung pinapakita sa atin dito. I want to emphasize that what is more important in this particular image or picture is the joint effort of the church. Not only yung pagpapadala ng mga misyonero, kundi yung pangangako. Ito, gusto kong maging malinaw sa atin. Hindi lang sila nagkaisa, papadala natin si Barnabas saka si Saul, kasi yun ang sabi ng Holy Spirit through the prophet. Hindi lang yun. Kasama dun sa sending off, sama-sama rin sila nag-promise sa isa't isa that the entire church will what? Support their ministry. And that's another thing na gusto ko makita natin, observation. In other words, the duty of the church does not end in wisely choosing anong gagawin sa ministry, sinong padadala.
sa ministry, kasama din doon yung willingness natin to provide necessary support. Siguro kaya yung ibang church ayaw magpadala ng misyonero, ayaw mag-support. Hindi naman pwedeng sabihin hindi kaya mag-support. Itong church at Antioch, we don't know kung anong number nila. Diba? Definitely, they are smaller compared to the church at Jerusalem. Pero tingnan niyo yung examples natin. Sabi ng Panginoon, ito yung kalooban ko para sa iyo, at kasama dun sa kanilang pagpapadala, sige, magbibigay kami ng suporta. Alam niyo itong church na to ng Antioch, generous giver din. Generous giver. Tingnan niyo doon sa chapter 11, kung babalik ka dyan, matatandaan nyo si Agabus, diba? Yung prophet, yung pangalan Agabus. Nag-prophesy siya, sabi niya magkakaroon ng matinding famine. At alam niyo, nangyari yung kanyang prophecy. Sa panahon, sabi dyan sa Acts chapter 11, sa panahon ni Claudius, alam niyo, sa history, that's around AD 45 to 47. Nangyari yung Great Famine. At alam niyo kung anong ginawa ng church at Antioch during the Great Famine? Tingnan niyo yung verse 29 ng chapter 11 ng Acts. Basahin natin. Sabi dito, so the disciples determined everyone according to his ability to send relief to the brothers living in Judea. Sila ba apektado ng famine? Yes. Pero kahit na ganon, they gathered as much as they could, and then they sent the gifts to those whom they think need the most. Giver sila, generous sila. Alam niyo, kasama, yung mindset na yan, kasama sa kanilang desisyon ng pagpapadala kay Barnabas at saka kay Saul. Hindi lang natin sila ipapadala sa missions to do the work of the Lord for us or in behalf of us, but we will also be giving them support. You see, obedience to the revealed will of the Lord is not exclusive to prayer. Kasi yung iba, sige, pagpipray na lang namin yung heart mo na mag-mission. Hanggang prayer lang. No? Pwede ba bang ibayad yung prayer? Diba? So, kailangan kasama sa pagpapadala natin sa kanila, financial support. Diba? Anong sinabi ni Paul mismo sa kanyang other letter? Basahin natin 1 Corinthians 9:14. Anong sabi sa ESV? In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Ito yan? The Lord commanded that those who preach the gospel must earn their living through the gospel. In other words, kung magpapadala tayo ng mga misyonero para mangaral ng salita ng Diyos, kung gusto natin makapokus sila sa pangangaral ng salita ng Diyos, dapat wala silang worries sa pagkain, wala silang worries sa titirahan, wala silang worries sa damit, wala silang worries sa transportation. What? They're doing the work of preaching the gospel in those places we cannot reach in our behalf. Diba? So pwede bang sabihin natin, sige, pagpipray na lang namin yung misyonero. Dapat suportahan natin, di ba? Yung sinasabi sa atin dito, sa example. The entire church will not only provide prayer, but support as well. Kaya makikita natin dito, not all can be missionaries, but all can support missionaries. Not all members of the church can be sent off as missionaries, but the entire church can support the missionary. Hindi lang magpe-pray. Ginagawa naman natin yun sa prayer meeting, di ba? We pray for people groups and the missionaries there, hindi man natin kilala. We pray for nations and the work of missions there, hindi man natin alam yung details. Pero hindi lang mission. Kailangan nating isipin that they are doing the work of the Lord in our behalf. So dapat maging malinaw sa atin that the church is not only sending missionaries, but we are also fulfilling the will of the Lord through the missionaries. Kaya dapat suportahan din natin sila, hindi lang ng prayer, kundi ng financial support. Marami pa ang gustong sabihin, pero wala na akong time. Gusto ko na lang tanungin kayo, friends, is our church busy?
Ang SGCC ba ay busy? Busy tayo saan? Alam mo, pwede tayong busy in doing nothing. Diba? Are we busy? Are we contented na ganito na lamang tayo? We're just faithful in gathering? Are we working while waiting for God's will? Are we working while obeying God's will? Or are we simply enjoying the benefit of gathering as a church? Alam niyo, di ba yung situation nga ngayon, ang problema, dalawang extreme. Yung isang extreme, maraming mga members ng church, inip na, gusto na nilang bumalik sa in-person gathering. The other extreme, yung ibang mga tao, ayaw nang pumunta sa in-person gathering. Kontento na sila sa bahay. Bakit? Hindi ka na maliligo, hindi ka na magbibihis, hindi ka na mamamasahe. Diba? Yun yung dalawang extreme ng problema ng mga churches ngayon. Hindi lang sa Amerika, maging sa Pilipinas. Sana hindi maging problema ng SGCC yun, ano? Ay, may live stream naman sa bahay na lang ako. Ay, mga nanonood sa live stream, ay, mga kapatid, baka dumating ang time pag normal na lahat, tanggalin natin yung live stream. Because this is not the church. We're only doing this temporarily. Pero hindi itong permanent, so sana wag tayo masanay. So are we busy in doing the will of God? Not just in worshiping together, but in obeying? Are we exerting the efforts needed to do important matters for the resurrected Lord? Huwag natin kalimutan, hindi pa po na-fulfill yung Great Commission. Bakit? Kasi marami pa mga lugar sa bansa na hindi pa nga naaabot ng gospel. Di ba pinagpipray natin yan? Sa prayer meeting? Much less, or much more, walang churches doon. Samantalang dito sa atin, sa isang lugar, parang mga kabuti ang mga churches. Pero sa ibang mga lugar, wala nang evangelical church. Meron nga church, hindi naman nagtuturo ng totohanan ng Bible. Diba? So marami tayong kailangan gawin. Marami tayong kailangan pag-pray. Here is the example of the early church, and we stand corrected. We stand corrected. Let's pray. Hihingin natin sa Panginoon, Panginoon, help us. Forgive us kung maraming beses na kaming parang nakontento na lang kami sa ganito. Sana hindi kami makontento sa ganito habang panahon. The church should be more proactive not only in seeking the will of God, but also in doing the will of God. The will of God for the church is to go out, preach the gospel to the uttermost part of the world. Should we only pray for missions and the missionaries? Kamusta naman yung church planting efforts natin? The church should be mature enough to establish other churches by now. Ilan taon na ang church natin? Diba? At this particular age, the church should be, planting other churches? Sabi nga ng iba, dapat, sa mga pinagmulan kong church, dapat nanganak na yung church na yun sa panahon na ito. I hope we have a vision, something that will, consider the far ends of the earth. The vision of sending missionaries and establishing churches where there are no churches at all. One that will reflect the original design of God for His church. I hope someday SGCC will become a church that plants new churches. Manalangin tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo for things to consider, things probably we know, pero hindi po namin napapag-usapang mabuti. Things that we are probably familiar with, but we haven't considered seriously so far. Alam ko po na ang Sovereign Grace Christian Church ay may pangarap na sundin ang utos ng maluwalhating Kristo, ng aming Panginoon. Pero maaaring at this particular point, we have many excuses. We have many reasons for the excuses. Pero this is not the permanent situation of the church. These are only temporary setbacks in your providence. Pero sana sa mga panahon na ito na kami ay nag-iisip, kami nananalangin,
ma-realize namin that there are still so many things, so many work for us to do. At marami pang mga lugar na walang church. Marami pang mga lugar na walang manggagawa. Marami pang mga lugar na hindi pa naaabot ng Ebanghelyo. And bahagi kami ng inutusan mong church, Panginoon, dito sa Book of Acts. Bahagi kami sa inutusan mong church na lumabas at mangaral ng Ebanghelyo. Yung pangangaral na may maliligtas, merong ililigtas, at merong titipunin sa isang lugar at sasamba sa isang lugar. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to be active not only in waiting for your revelation, but to be active in fulfilling or obeying your Great Commission. At alam po namin, O Diyos, kahit sa aming church, marami pa rin hindi mananampalataya that are regularly attending. They are well-informed pagdating sa gospel message. Pero sana dumating yung time that they will not just only, hindi lang sila maging komportable in listening to it. Maring isipin nila na okay na. But they will be discomforted by the conviction of the Holy Spirit. At makita nila that it is not enough to just learn na mag-adjust at maging okay lang sa pakikinig, kundi mag-commit sila sa Panginoon at sabihin nila sa Panginoon na sila'y makasalanan at kailangan ng tagapagligtas. Iligtas mo nga po ang mga hindi pa mananampalatayang nakikinig, nanonood, kasama namin ngayon dito sa aming church. And who knows? Only you know na maaring dumating din yung time sila yung isa sa mga ipapadala mong manggagawa sa ibang mga lugar para magbahagi ng Ebanghelyo. So we long for your church here in San Pedro to be like the church at Antioch, sending workers, supporting workers, praying for workers outside of the vicinity and even outside of the country to bring the good news to the lost. Bring back the passion in our hearts for missions. Bring the passion in our hearts dun sa totoong purpose ng Reformation, and that is to bring people back to the Word of God, to bring people back to the gospel. And we can only do that if we will go out and declare to them the gospel of the Lord Jesus Christ. Bless your word. Bless all of us. Bless everyone who are listening. Sana po, Diyos, maluwalhati kayo sa lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.